Welcome sa C-Anime Holly at ating balikan ang kwento ng Jujutsu Kaisen Movie Zero sa simula ng pelikula habang si Yuta ay walang kamalay-malay. May ilang estudyanteng nananakit sa kanya. Nang simulan nila siyang hampasin, biglang lumabas si Rika, na may malahalimaw na anyo, at walang awa silang inatake. Duguan at takot na takot ang mga estudyante nang umatras si Rika matapos marinig ang boses ni Yuta na nagsasabing, "Tama na." Mula dito, naging malinaw na si Yuta ay may bitbit na sumpa na kayang gumanti para sa kanya. Matapos ang insidenteng iyon, inalok siya ni Gojo na pumasok sa eskwelahan para matutunan kung paano kontrolin ang sumpa ni Rika at kung paano ipagtanggol ang sarili laban sa mga mas mapanganib pang kalaban sa una. Takot at alinlangan ang naramdaman ni Yuta. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang mabuhay dahil sa mga taong nasasaktan dahil kay Rika. Pero sa kabila nito, nakaramdam siya ng pag-asa sa mga salitang binitiwan ni Gojo na maaari pa rin siyang maging bayani sa kabila ng kanyang trahedya. Si Yuta ay dinala sa Tokyo Jujutsu High, isang paaralan na nakalaan para sa mga sorcerer na nakikipaglaban sa mga sumpa. Dito niya nakilala si Satoru Gojo, ang guro na isa sa pinakamalakas na sorcerer sa buong mundo. Sa unang araw ng pagsasanay, ipinakilala si Yuta sa kanyang mga kaklase sina Maki Zenin, Panda, at Toge Inumaki. Mate! Rika-chan! Omae. Habang nasa isang misyon, biglang sinalakay ng isang malakas na sumpa ang kanilang grupo. Dito unang nasubukan si Yuta. Habang napapaligiran ng panganib, sinabi ni Yuta kay Maki kung hindi ba daw siya natatakot, at makikita sa mukha ni Yuta na takot pa rin siya at tinanong ni Maki si Yuta kung anong grade siya na sorcerer ngunit hindi ito alam ni Yuta. At sinabi ni Maki na meron daw grade 1 to 4 depende sa lakas mo, at kinuha ni Maki ang ID ni Yuta at nagulat siya na special grade pala si Yuta at above ito sa grade 1 na level. At biglang may lumabas na malaking curse at nakain silang dalawa sa loob at hindi raw alam ni Yuta kung paano palabasin si Rika at biglang may isang bata na humingi ng tulong. Ang tanong si Yuta kung ano raw ang kanilang magagawa at sabi ni Maki na maghintay na lang daw sila ng tulong. At tinulungan ni Maki si Yuta na matandaan kung bakit daw siya naging isang Jujutsu High at sagot naman ni Yuta ay ayaw niyang may masaktan pa na mga tao at sabi naman ni Maki sa kanya na i-prove mo ang sarili mo. Sinabi ni Yuta kay Rika na lend me your strength. At nakita na nga ni Gojo kung anong kakayahan ni Yuta, at natuwa si Gojo dito. At pinapasan ni Yuta lahat niyang kasama. Muntik na siyang bumigay pero grabe ang kanyang motibasyong lumaban at natapos niya ang mission. Yuta? Tinanong ni Gojo kung paano daw nagawa ni Yuta. At sabi naman ni Yuta na tumawag lang daw siya kay Rika at lumabas na daw ito. Bumalik ang mga alaala ni Yuta. At sinabi niya kay Rika na sila na daw ang magkasama hanggang sa dulo ng walang hanggang. Sinabi ni Yuta kay Gojo na hindi daw siya na-curse kay Rika pero siya daw ang dahilan kung bakit naging curse si Yuta at sagot naman ni Gojo na wala daw curse na mas komplikado pa sa pagmamahalan. At nalaman ng mga officials na lumabas si Rika kay Yuta. At nagpaliwanag si Gojo na bakit daw niya cock-and-rollen ang isang bagay na hindi niya naman maintindihan kaya gusto niya itong pag-aralan kung bakit si Rika ay naging isang special grade na curse. At sinabi naman sa huli ng officials na ang pagpatay daw kay Yuta Okosu ay was only suspended dahil natatakot ang mga opisyal na hindi makontrol ni Yuta ang kanyang curse. Pero sinabi ni Gojo na kung dadating daw ang panahon na papatayin na nila si Yuta ay si Gojo daw ang makakalaban sa kanila at sinabi ni Gojo na walang dapat kukuha sa mga pangarap ng mga bata. Dinala ni Gojo si Yuta sa mga spada at binigyan niya ito ng katana at sinabing i-embed daw niya ang kakayahan
sinamahan ni Rika sa katana para mas lumakas ito, para daw ma-break na ang curse nilang dalawa. Sinabi ni Gojo na magpalakas muna si Yuta sa paggamit ng spade dahil sobrang mahina pa daw ito, at nakipag-training si Maki kay Yuta at goal daw ni Yuta na makatama ng isang atake. Nung natalo siya ni Maki ay naghingi pa ito ng isang round, at sinabi ni Panda na lumakas na daw si Yuta kahit 3 months lang. Tinawag silang lahat ni Gojo at sinabi kay Togi na meron daw siyang mission na fit sa kanya, at sabi naman ni Panda na si Togi lang daw ang grade 2 sorcerer kaya siya lang ang pwede mag-isa sa mission. At pinasama ni Gojo si Yuta kay Togi para daw malaman niya ang iba-ibang curse at paano ito gamitin. At pangalawang mission na ito ni Yuta at natakot siya kay Togi. At binalaan siya ni Gojo na wag niya daw palabasin si Rika. At gamitin lang daw ang power ni Rika sa spade kasi kung makakalabas daw ito ay pareho silang mamamatay. At nakarating na nga sina Yuta at Togi sa shopping district. Kailangan daw i-exercise ang area dahil maraming mga low-level na curse ang nakapalibot dito. At pinalabas na nga ang Veil A, nagsimula na sila, nagkaisa ang mga low-level na curses at nag-form ito ng parang bola at nalaman ni Yuta ang kakayahan ng isang curse stick. Noong akala nila natapos na sila ay biglang may sumulpat na curse sa kanilang likod at inatake sila nito. Tumakbo si Yuta ngunit nahulog ang throat medicine ni Togi. Napagtanto ni Yuta na mas malakas pa ito kaysa sa nakalaban niya noon, at nalaman niya na kailangan pang patayin ang curse monster para mawala ang veil. Pinigilan ni Togi si Yuta na sumama pero nang pumilit ito sabay daw nila itong patayin. At natapos nila ang mission. Nagmamasid lang pala si Geto Suguro ni Yuta dahil pareho silang may cursed. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Panda kay Yuta na pareho lang daw sila ni Togi, dati hindi daw niya makontrol ang kanyang kapangyarihan at marami din ang taong nasaktan ni Togi pero mabait daw talaga si Togi. Tinanong ni Yuta kung paano niya malalagyan ang kanyang spade ng curse pero sabi ni Maki na wag daw siya tatanungin sa mga bagay na yan. Binalikan ni Gojo kung saan ang mission ni Yuta at Togi. Sa kanyang paglalakad ay may nasense siya na kakaiba, pinatawag niya ang kanyang kasamahan at nag-report na may malakas pa daw na Viel na gumamit at naghingi siya ng paumanhin. Okay lang daw sabi ni Gojo dahil parang alam na niya kung sino ang gumawa. Kasama daw ito sa 4 special grade sorcerer na wala daw ito sa Jujutsu High noong may na-curse siyang 100 na tao at napatay. Isa daw ito sa pinakamasa na sorcerer. May nag-inquire kay Geto Suguro na magpa-exercise dahil na-curse daw ito pero parang natatakot ang babae pero at sinabi ni Toji ang kalagayan ng babae na sumasakit daw ang kanyang shoulder at parang minamaltrato siya ng curse kaya hindi pinagalaw ni Toji ang babae at kinuha ang curse A ginawang bola. Nagpasalamat ang ina kay Toji dahil mabait at maginoo daw ito. Pinatawag si Geto Suguro para mag-meeting at excited daw ito dahil magkasama-sama na daw ang lahat. Meron isang kalbo na nakapagbayad na ang 1 million yen at Nahien din na nakapag-donate kay Geto Suguro at wala daw itong pera kaya pinakain niya ito sa curse hanggang sa namatay ito. Noong dumating na siya sa lugar sinabihan niya ang lahat na maghanda at before nila gagawin ang plano ay aatakehin muna daw nila ang Jujutsu High. May naramdaman na masama si Yuta pero binaliwala ito ni Panda at Maki. Nag-usap sila Gojo at ang principal ng Jujutsu High at nakaramdam siya na may paparating sa kanila at pinatawag niya ang lahat ng sorcerer na maghanda at sinabi ni Panda na tama raw ang kutob ni Yuta. Dinala ni Yuta ang kanyang kasamahan sa Jujutsu High gamit ang malaking ibon. Lumapit bigla si Geto Suguro kay Yuta at nagpakilala ito. At wala daw silbi ang
ng mga tao sa mundo kung hindi sila marunong gumamit ng kapangyarihan kaya patayin NLNG daw ito at mag-create ng mundo na Jujutsu Sorcerers. At pinilit itong sumama sa kanilang grupo. At biglang dumating si Gojo at ang iba pang mga sorcerers. At sinabihan niya si Geto na layuan mo ang mga study-anti ko kaya daw pala nagtuturo si Gojo dahil daw ang mga study-anti ngayon ay kakaiba isang special curse, core curse, speech curse at isang Zenon failure daw. At sinabihan niya si Maki na hindi daw siya kailangan ng unggoy sa mundong ito. At nagalit si Yuta hindi din daw siya kailangan ng mga tao na nag-iinsulto sa kanyang mga kaibigan. Tinanong siya ni Gojo kung ano daw ang dahilan niya bakit pa siya pumunta dito. Para daw mag-declare ng war at sa December 24 ng gabi mangyayari ang war at sa Shinjuku, Tokyo. At sa Holy Land of Jujutsu at sa Kyoto ilalabas daw nila ang maraming curses at eco-command niya ito na maggawa ng massacre. At sabi niya let US freely curse each other at umalis na ito pero nag-iwan ito ng maraming curse. Dumating na nga ang araw December 24th day of the night parade of 100 demons. 20% lang daw ang Hansa nilang manalo kung sasali sila Gojo pero kung didiretso sila sa 99% ay kailangan daw niyang patayin si Yuta at kunin ang special grade curse nito. At ginawa lang daw niya ito para mawalan ng tao ang Jujutsuhai habang nagmumuni si Yuta pumasok bigla si Maki wala daw tao sa school Baki daw siya nandito at sila Togi daw ay pinadala sa district para back up sa 3rd year at 4th year. At nagkwento si Maki kung bakit daw siya tinatawag na failure. Mula daw siya sa elite clan ng mga Zenon at ang minimum daw na standard sa kanila ay ang makakita ng curses pero hindi daw ito nakikita ni Maki kung wala siyang suot na salamin. At napagtanto ni Yuta bakit ito galit kapag tinatanong niya tungkol sa kanyang pamilya. Tinanong ni Yuta si Maki kung bakit pa ba daw siya naging isang sorcerer. Gusto pala ni Maki na galitin ang kanyang pamilya at bumalik doon bilang isang grade 1 na sorcerer na hindi nakakakita ng curse. Gumamit ng veil si Geto sa Jujutsuhai habang sila Gojo ang iba pang sorcerers ay busy sa pagprotekte sa ibang lugar. Tinanong ni Maki kung bakit daw nandito si Geto pero wala na daw oras si Geto para magkwentuhan sa unggoy. Nagsimula nang magtaka si Gojo bakit daw wala si Geto sa Tokyo. At kinuha ni Gojo si Panda at Togi para ipadala sa Jujutsuhai para protektaan at huwag daw hayaan na mamatay ang dalawa. Pupunta daw si Gojo pagkatapos nang ubusin ang mga curses sa district. Noong umabot na si Panda at Togi sa Jujutsuhai, pombahin ni Geto si Maki ay biglang umabot naman sila Panda at naglaban. 全ての壁をぶち破って最短できたか。こいつ体術もいける口か。ほう。Akala nila Panda na patay na si Geto kaya't pinuntahan nila si Maki pero biglang sumulpat si Geto sa kanilang likuran. Natuwa si Geto pagkatapos niyang talunin sila Panda, Maki at Togi dahil ipinagsakripisyo daw nila ang buhay nila para sa kanilang kasamahan. Nagulat naman si Yuta sa kanyang nakita. Nagalit si Yuta at pinalabas niya si Rika ang kanang special grade na curse. Rika! Nagselo si Rika kay Maki pero sinabihan ito ni Yuta na niligtas daw siya ng babae na yan kaya pag-ingatan mo daw ng lalo si Maki gaya ng gumamela. Ginamit ni Yuta ang teknik ni Togi. At nagulat si Geto dahil wala pa daw isang taon ay nagaya na niya ang kapangyarihan ni Togi. Habang sa Kyoto District naman ay nilalabanan ng mga sorcerers ang mga curses. それを可能にしているのはNalaman ni Miguel kung gaano kalakas si Gojo at ang kapangyarihang limitless. Nabihan ni Yuta si Geto na ang kapangyarihan daw niya ay kayang magkontrol at papasukin ang curse sa kanyang katawan at sabi naman ni Geto na mataas na daw ang senses ni Yuta.
Nalaman ni Geto na malakas na pala talaga si Yuta at sinabi ni Yuta na hindi daw niya alam kung sino ang tama at mali dahil ang alam lang daw niya ay meron siyang mga kaibigan na dapat iligtas at patayin ka. Pinalabas na nga ni Geto ang kanyang special grade na curse at hindi na siya nang pigil. Pumasok si Nanami at pinatumba ang mga malalaking curses. At umatake na din ang iba niyang kasamahan. Natuwa si Geto dahil mapapatay niya na daw si Yuta nang hindi pa napapalabas ang totoong kapangyarihan ni Rika. At bumalik na naman ang kanilang alala ni Rika at humingi ng pabor si Yuta kay Rika na pahiramin daw siya ng kapangyarihan para talunin si Geto at huling-hiling na niya daw ito at sasamahan na ni Yuta si Rika sa walang hanggang. I love you Rika, shall we die together? Sugatan at nanghihina si Geto, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Ano kaya, Gojo, kung tayo ang nagkakilala sa ibang panahon? Sa ibang pagkakataon magiging magkaibigan kaya tayo. Geto, bakit mo pinili ang landas na yan? Bakit mo iniwan ang lahat? Ika naman ni Geto, dahil sa pananaw ko, ang mga mahihinang tao ay hindi nararapat na mamuhay sa mundo ng mga makapangyarihan kaya pinili kong protektahan ang mga sorcerers. Kahit pa ang kapalit nito ay maging kalaban kita. Lumuhad si Gojo sa tabi ni Geto, ang mga matang puno ng sakit at galit, ngunit may halong kalungkutan. Alam mo Gojo, hindi ko kailanman pinagsisihan ang desisyon ko, sa kabila ng lahat ikaw pa rin ang pinakamalapit kong kaibigan Palem. Geto, bumagsak ang huling hininga ni Geto. Ginigising nila Panda si Yuta hanggang sa nakabangon ito at kinamusta niya ang lahat na talo lang daw niya si Geto dahil sa kapangyarihan ni Rika at nagpasalamat si Yuta kay Rika. Hanggang sa break ni Yuta ang curse ni Rika at pumalakpak si Gojo dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari na ang curse ay naging tao ulit. Inexplain ni Gojo na si Yuta pala talaga ang dahilan kung bakit na-curse si Rika dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Rika at umiyak si Yuta at humingi ng kapatawaran sa mga nangyari. At yinakap siya ni Rika at sumakabilang buhay na ito. At dyan nagtatapos ang ating anime kwento sa araw na ito. Mga kasi anime, kita-kits tayo sa susunod na video. Huwag kalimutan uminom ng tubig at huwag kalimutang i-like ang video na to. Ay subscribe ang channel, at ay hit ang notification bell para ikaw ang unang makapanood sa susunod nating anime recap. Salamat!